Mr. Silent Channel. Chapter 271 hanggang 275. Hit the dog to see the owner. 0271. Ikaw, pinatay mo talaga siya. Bulalas ni Qiao Cheng, hindi niya maisip kung gaano karaming mga disipulo at ang pamilyang Wang ang sisisi sa kanya kung mamatay si Wang Yingpeng. Galit din si Colonel Yu, pinapanood si Ye Fan na naghisteryoso, sino ka? Maglakas loob na kumilos sa harap ng koronel na ito. Sa una, ang pagpapadala ng mga tropa para tulungan ang isang young master ng pamilya Wang ay para bigyan siya ng pagkakataon na kumuha ng kredito, ngunit sa pagkakataong ito si Wang Yingpeng ay talagang namatay sa harap niya, hindi ba mahirap para sa kanya na alisin ito? Sa pag-iisip nito, gusto ni Colonel Yu na direktang barilin si Ye Fan. Tahimik na tumingin sa likod si Ye Fan at sinabing, dapat matagal ko na itong pinatay, naglaro lang ako ng kaunti pa. Sinabi mong biro ito. Alam mo ba kung sino ang pinatay? Napangisi si Colonel Yu. Ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang kanyang kamay, alihin mo siya. Kung maglakas loob kang lumaban, diretso kang babarilan. Ako. Pumunta para arestuhin si Ye Fan, ngunit nakita niya si Ye Fan na nakatapak sa lupa gamit ang isang paa. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang lupa ay tila nanginginig, na sinundan ng asul na brick na sahig sa ilalim ng mga paa ni Ye Fan, lumubog. Isang malaking hukay, na may mga bitik na nakakalat ng ilang metro. Ang sipa na ito ay direktang ikinagulat ng grupo ng mga sundalo, at walang nang ahas na sumugod. Napangiti si Ye Fan, narito ang hukbo upang protektahan ang pamilya at ang bansa, kailan pa sila dumating para yakapin ang gayong hamak. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Colonel Yu, nandito kami para paligiran at supilan ng isang tulad mo, na may katuturan. Talaga, saka bakit hindi ka na umahan? Pabirong tanong ni Ye Fan. Si Colonel Yu at ang isang grupo ng mga sundalo ay nag-aalangan, nang makita si Ye Fan sa napakagaan na paraan, lalo silang naliligaw. Tiniis ni Qiao Cheng ang matinding sakit sa kanyang kamay, tumakbo sa harapan ni Colonel Yu, at same time na nagsabi, Yu Yong, hindi mo na siya kailangang pansinin, nagpapanggap siyang misteryoso. Wala siyang background, maaari mo siyang arestuhin. Kung hindi siya pumayag, sundin mo lang siya. Lahat ng mga taong iyon ay nahuli. Pinatay niya si Young Master Wang Yingpeng, paanong uupo na lang ang pamilya Wang at huwag pansinin ito, sa suporta ng pamilya Wang, ano ang kinakatakutan mo? Kailan? Narinig ito ni Yu Yong, naisip niya na ito ang katotohanan, at malakas na sinabi, lahat ay tumutok sa target. Nang makalaban ay diretsyong bumaril at nagpaputok. Ngunit sa sandaling magbigay siya ng utos, napagtanto niya na wala na si Ye Fan sa kanyang kinatatayuan. Isang figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Yu Yong, na may kamay sa ulo ng matandang Qiao Cheng. Isang kamay mo lang nawalan ako, mukhang mahaba pa ang buhay mo. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ye Fan, idiniin niya ang isang kamay, at ang biglaang puwersa ng pagsabog ay direktang dumurog sa mga buto ng leeg ni Qiao Cheng. Elder Qiao. Tumingin si Yu Yong kay Qiao Cheng, na itinuturing na master sa kanyang mga mata. Sa sobrang takot niya ay nanginag ang kanyang atay. Naglakad si Ye Fan sa gitna ng field at sinabing, kabilang ka sa Jiangnan Military Region, tama ba? Tawagan ka ni General Wang Zi, at pagkatapos ay pag-isipan kung magpapaputok. Napalunok si Yu Yong at nag-aalangan na sinabi, ikaw. Kilala mo ba si General Wang? Ang gulo talaga. Kilala mo ba ako? Tawagan mo na lang ako. Sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, natalo na ni Ning Zimo at ng isang grupo ng mga subordinate ang lahat ng tao sa Feiyun Pavilion at tumakbo sa gate. Nang makita ang napakaraming tropa, seryoso ang mukha ng babae. Ye Fan, anong nangyayari ngayon? Pamahalaan. Tanong ni Ning Zimo. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at sinabing, hindi naiintindihan ng mga taong ito. Tatawagan ko si Lao Exi. Hindi ko kayang saktan o mapahamak ang mga inosenteng sundalong ito. Sa katunayan, ito kung nais ni Ye Fan na maging mas kalmado, maaari na niyang nabanggit ito kay Exi Lin Yuan sa simula. Bilang isang military advisor, palagi siyang may paraan para protektahan ang mga babaeng mandirigma ng bulaklak ng lobo na lason. Gayunpaman, dahil si Wang Yingpeng at ang pamilyang Shangguan ang nagkusa na guluhin siya, hinihiling pa rin niya kay Exi Lin Yuan na tumulong para harangin, hindi iyon ang kanyang estilo ng pag-uugali, kaya mas gusto niyang patayin muna ang taong gusto niyang patayin, at pagkatapos ay hilingin kay Exi Lin Yuan na pakalmiin ang sitwasyon. Nang tatawag na sana si Ye Fan, may pumasok na tawag sa telepono. Sa unang tingin, si Exi Lin Yuan pala ang tumatawag. Matanda Exi, alam mo na. Sinagot ni Ye Fan ang telepono at ngumiti. Saglit na naguluhan si Exi Lin Yuan, boss, alam mo rin. Sumimangot si Ye Fan, ano ang alam mo? Hindi mo ba sinabi na ako ay may sapat na kaalaman? Akala ko ay tungkol sa Tigre Shark ang sinasabi mo. Sabi ni Exi Lin Yuan. Tiger Head Shark. Yung pirata na organisasyon. Nagtaka si Ye Fan, ano ang nangyari sa kanila, bakit ko nabanggit ang mga taong iyon? Natigilan si Exi Lin Yuan, ano ang sinabi mo, boss? Ngumiti si Ye Fan. Maikli niyang ipinaliwanag ang mga hinaing sa pagitan ng Wolf Poison Flower at Wang Yingpeng, at pagkatapos ay sinabi kay Exi Lin Yuan na siya ay nakapatay ng isang tao.
Nang marinig niya ito, napabuntong hininga si Exilin Yuan sa kabilang dulo ng telepono at mapait na ngumiti, "Boss, kailangan mong mamilipat sa huli. Halika, hahayaan ko silang bawiin ang hukbo, ngunit ano ang gagawin nila sa pamilya Wang? Ikaw lang ang makakaangkop sa iyong mga pangangailangan. Pagkatapos ng lahat, ako ay mula sa pamilyang Exi, at mahirap sabihin ang tungkol sa pamilyang Wang." Si Ye Fan ay natural na walang pagtutol, at alam din niya na ang pamilya Wang at ang pamilyang Exi ay talagang nangangahulugan ng kompetisyon. "Anong nangyari sa Tiger Shark? Bakit mo ako tinawag?" Tanong ni Ye Fan. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, agad na nagseryoso si Exilin Yuan, napatay ang Tigerhead Shark, at napatay ang buong bangka, at ang natitirang dalawang maliit na bangka, ang mga pirata ay tumakas din para sa kanilang buhay. "Ano? Kanino? Extinct?" Nagtataka si Ye Fan. "Ewan ko ba? Buti na lang dati, B-level organization lang, at hindi masasabing napakalaki. Pero ilang araw na ang nakalipas, hindi ba ito sumali sa Devil at Sea? Karaniwan, ang aso ay binubugbog ng organisasyon para makita ang may-ari. Yun nga lang, talagang hinala ng mabahong pusit ni Leviathan na nasa ilalim ito ng kaluluwa ng ating dragon, at sinabing bukod sa kaluluwa ng dragon natin, malabong masira ang ibang kalapit na organisasyon, gaya ng Monkey Eagle at Shadow Warrior, sa magdamag. Tigre Shark. Ang kanyang bagong nakuhang nakababatang kapatid ay nawasak ng ganoon. Siyempre, hindi niya kinaya ang init ng ulo niya. Ngayon, isang destroyer at dalawang frigate ang inilunsad, at sila ay dumiretso sa matataas na dagat malapit sa ating Xia Kingdom. Ilan sa ating mga barkong pangkalakal ang ninakawan nila. Bagamat walang pinatay ang mga lalaking iyon, malinaw na sinadya nila kaming kasuklam-suklam at gusto nilang lumabas kami at harapin sila. Mukhang hindi humihingi ng pahayag ang Leviathan. Siya ay mananatili doon magpakailanman. Kung magpapatuloy ito, kung nagpadala si Xia Guo ng hukbong dagat, ito ay isang malaking problema. Regular na fleet ng bansa. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Ye Fan nang marinig niya ito. Ano ang problema? Naglabas siya ng sigarilyo, at si Xiao Zhao sa tabi niya ay matalinong tinulungan siyang magsindi nito. Pagkatapos kunin isang higop, napakamot ng buhok si Ye Fan at sinabing, dahil walang napatay na tao ang pusit, ipinakikita nito na binibigyang halaga mo pa rin ang kapatiran, at para bigyan ka ng mukha, maaari mo itong ipaliwanag sa kanya. Siyempre sinabi ko. Tahimik ko siyang kinontak at sinabing hindi namin ginawa, pero hindi naniniwala ang lalaki, kaya pinilit niyang hanapin ko ang tunay na salarin. Sabihin mo na. Paano ako makakahanap ng isang tunay na mamamatay tao para sa kanya sa isang sandali? I feel puzzled about this. Malungkot na sinabi ni Exilin Yuan, ang susi ay kailangan kong sabihin sa kanya ng mabuti, para hindi malaman ng ilang tao, kung hindi, masyadong maraming tao ang makakaalam tungkol sa aking background sa ibang bansa, na maaaring hindi magkaroon ng magandang epekto. Kabanata 0272. 0272 Kailan? Narinig ito ni Ye Fan, halos alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Exilin Yuan, at napangiti siya, ikaw bata. Gusto mo akong maging lobbyist para sa iyo, gusto mo bang ipahiram sa akin ang matandang mukha na ito? Hehe. Boss, sa gwapo mong mukha, mapipigilan mo ang malaking pusit na iyan, ang halimaw na iyon, susundin kita. Pupunta ako, baka sipin pa ako sa bangka. Sabi ni Exilin Yuan na may mapait na ngiti. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Wala siyang pakialam na tumulong. Pagkatapos ng lahat, sina Exilin Yuan at Leviathan ay kanyang mabubuting kapatid. Kung ang pangkat ng pirata ng Leviathan ay nawasak ng hukbo ng kaharian ng Xia, kung gayon syempre ayaw niya itong makita. Ang punto ay, naramdaman ni Ye Fan na medyo masama na ang petang na ulo ng tigre ay biglang nawasak. Nadama niya na ang mga bagay ay hindi dapat maging simple. Iyon na, matandang Exi, ayusin mo, titignan ko, sabi ni Ye Fan. Pakiramdam ni Exilin Yuan ay parang nabigyan siya ng amnestia, ngunit nalungkot din siya, boss, naging mahirap para sa iyo. Kung gusto mong pumunta, hindi ko alam kung paano sasabihin sa Dragon King, itong mabahong pusit ni Nima, mabuti ako para sa kanya, pilit pa rin niya akong pinagkakaguluhan. Para turuan lang siya ng amo, kailangan mo siya. I-save mo ang iyong pambabula at magmadali sa paggawa ng mga bagay-bagay, sinampal pa ako ng isang grupo ng basuka sa ulo, nakangiting saway ni Ye Fan. Mabilis na ibinaba ni Exilin Yuan ang telepono at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tao sa ibaba. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Yuyong ng tawag sa telepono, at pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ni Yuyong, at nagmamadali siyang sumaludo. Oo, garantisado na makumplito ang gawain. Pagkatapos ibaba ni Yuyong ang telepono, tumingin siya kay Ye Fan ng may pagtataka, na may malaking kabaitan sa kanyang mukha. Mr. Ye, na-offend kita ngayon lang, hindi ko alam kung ako yun, please get in the car. Ipapadala ka namin sa military port. Dahil sa pagbabagong ito, nakahinga ng maluwag si Ning Zimo at ang iba pa, na ngayon palang kinakabahan. Tumingin si Ning Zimo sa lalaki ng may paghanga at pag-usisa, bakit ka pupunta sa daungan ng militar? Hinawakan ni Ye Fan ang mukha ng babae, nakikita mo ang isang matandang kaibigan, bumalik ka at hintayin mo muna ako, ipinapangako kong sasamahan kita, hinding-hindi masisira ang iyong salita.
Masayang ngumiti si Ning Zimo at tumango, kung gayon, mag-ingat ka. Sa likod ni Xiao Zhao at isang grupo ng mga tao mula sa Purple Bamboo Forest, pinapanood si Ye Fan na binabati at papasok sa kotse, lahat sila ay umiling sa emosyon, sok-sok na mangha. Pinatay ang pamilya Shangguan, ang Shangguan Feihong at ang kanyang anak, at pinatay ang isa pang anak ng pamilya Wang. Si Ye Fan ay walang magawa, at magalang na inanyayahan ng militar na umalis. Ang kakayahang ito, bahagi lamang ang kanilang hinahangaan. Hindi nagmamadaling umalis si Ning Zimo nang umalis ang mahigit 100 sasakyan ng hukbo. Lumingon ang babae at tumingin sa tatlong malalaking ginintoang karakter ng Flying Cloud Pavilion, sa bato sa tarangkahan ng bahay ni Shangguan, na may pag-iisip sa kanyang mga mata. Biglang inabot ni Ning Zimo at iwinagayway ang isang lumilipad na kutsilyo, at ang lumilipad na kutsilyo ay tumusok sa bato. Miss, hindi ba tayo aalis? Curious na tanong ni Zhao Zong sa gilid. Isang kumpiyansa ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ning Zimo. Xiao Zhao, hayaan mo akong tanungin ka, ano ang pinakamalaking puwersa sa ilalim ng lupa sa Jiang Province? Siyempre ang pamilya ni Shangguan. Sagot ni Zhao Zong. Kung gayon, ngayon, ang pamilyang Shangguan ay pinatay na natin, at iyon lang, kaya bakit kailangan pang sakupin ng pamilyang Shangguan ang isang malaking lalawigan ng Jiang? Dahil lang sa kanilang seniority. Tanong ni Ning Zimo. Si Zhao Zong at iba pang mga elite mula sa Purple Bamboo Forest ay nagliwanag sa Pononibik. Miss, gusto mo? Sinabi ni Ning Zimo na may maningning na mga mata, ikaw kapatid na fan ay nang ahas na patayin maging ang pamilya Wang, kung hindi ako manggahas na agawin ang teritoryo ng isang pamilyang Shangguan, hindi ako magiging karapat-dapat para sa kanya. Mula ngayon, hahayaan kong magpasakop ang pamilya Shangguan sa Zizu Forest. Pagkarating ni Ye Fan sa daungan ng militar, nakita niya ang dalawang kakilala. Zhu Thorn at Leng Zhou sa sandaling nakasakay siya sa isang military speedboat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang dalawang magkasosyo ay hindi ang pangunahing kinatawan na ipinadala ng Dragon Soul. Sa harapan nila, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit at itim na pantalon na may masungit na mukha at nakatayong buhok. Ang taong nagpasakay kay Ye Fan ay ang Mayor ding General na si Tan Jiang na kilala niya noon. Nagmamadaling ipinakilala ni Tan Jiang si Ye Fan, Mr. Ye, ito si Colonel Yulang ng Dragon Soul. Siya ang may pananagutan sa pagkatawan ng Dragon Soul at pakikilahok sa negosasyong ito. Bagamat mas mataas pa rin si Tan Jiang kaysa kay Yuling sa ranggo ng militar, si Yuling, bilang gitnang pamamahala ng Dragon Soul, ay talagang may mas mataas na katayuan kaysa kay Tan Jiang, kaya't si Tan Jiang ay napakagalang din. Ngumiti si Ye Fan at bumati, hello, hello. Si Yuling ay mukhang walang pakialam, at mahinang ngumuso, bagaman hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa dibisyon ng militar, at kung bakit mo kilala si Leviathan, ngunit ayaw mong magmukhang isang hippie ng ngiti, kakausapin natin siya ng seryoso. Isang grupo ng mga pirata na nakikipagnegosasyon ng wala saan, hindi para maglaro sa bahay. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumingin kay Zhu Thorn at Leng Zhu sa likod niya. Si Zhu Thorn ay tahimik, habang si Leng Zhu ay awkward na ngumiti. Mr. Ye, ito ang unang pagkakataon na nakita ka ng team leader Yulang, kaya hindi ako pamilyar sa iyo, mangyaring patawarin mo ako, sabi ni Leng Zhu. Sinabi ni Yuling, Leng Zhu. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Masyado kang umaasa sa isang tagalabas na hindi kilalang pinanggalingan. Anong uri ng ahente ng Dragon Soul? May kahihiyan ka pa ba? Humihingi ng tawad si Leng Zhu, pasensya na, Team Leader Yulang, ito lang, sa huling pagkakataon na narinig namin ang tawag ni Mr. Ye at Leviathan sa telepono, mayroon silang magandang relasyon, kaya sa tingin ko ito ang tamang pagpipilian para sa military advisor na hanapin si Mr. Ye. Ang strategist ay hindi omnipotent, kung hindi, hindi tayo hihilingin na makipag-ayos, huwag gawing Diyos ang strategist. Pagkatapos turuan ni Yuling ang kanyang mga nasasakupan, sinabi niya kay Ye Fan, maghintay ka dyan, makinig ka sa utos ko, huwag kang maging mayabang. Magbigay ng opinyon, kung hindi, kung natalo ka, huwag mong sisihin kung bakit hindi ka nailigtas. Natulala si Ye Fan, ngunit hindi siya nag-abalang magpaliwanag, kaya nagkibit-balikat siya, kahit ano, maaari kang pumunta. Kumunot ang noo ni Yuling, oo ang ugali ni Ye Fan ay lalong hindi nasisiyahan, huminga siya ng malakas, at ibinaling ang kanyang ulo para pumasok sa bangka. Nang lumayo si Yulang, lumapit si Leng Zhu at nagpaliwanag, paumanhin, Mr. Ye, sa katunayan, ang pinuno ni Yulang ay isang matandang lalaki ng Dragon Soul, at nagkaroon siya ng pagkakataong umakyat sa tuktok. Ngunit dahil ang dibisyon ng militar ay ipinanganak ng wala sa oras at ninakawan siya ng kanyang promosyon, mayroon talaga siyang kaunting hinanakit sa dibisyon ng militar. Kaya, natural na naging espesyal kanya. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ang nangyari, ngunit wala siyang pakialam sa ganitong uri ng bagay. Ito ay ganap na hindi kinakailangan na magmalasakit sa isang maliit na tao. Upang hindi iparamdam sa mga pirata ng mga demonyong karagatan na ang hukbo ng Zia ay pagalit, pinili niyang pumili ng mga speedboat, hindi mga barkong pandigma, na sumugod sa matataas na dagat. Nang magdilim na ang langit, tatlong marilag na barkong pandigma ang sa wakas ay lumitaw sa di kalayuan. Ang sopistikadong kagamitan ay hindi tulad ng isang pangkat ng mga pirata,
ngunit mas katulad ng isang maliit na pangkat ng hukbong dagat ng bansa. Ang watawat ng higanteng baril na pusit ay mabangis at nakakatakot. Ang daan-daang pirata na sakay, nang makita nila ang speedboat ni Xiaguo, ay nagsimulang gumawa ng iba't ibang dagandong, at ang malakas na momentum ay nagsimulang yumanig daan-daang metro ang layo. Kasabay nito, ang isang higanteng lalaki na kulay tanso na may tinirintas na buhok at may taas na higit sa 2 metro, nakasuot ng malaking Amerikana ng uniforme ng admiral noong ikalawang digmaang pandaigdig, na sumandal sa busog ng barko, Marilag. Kabanata 0273 Malaking Ulo. 0273. Iyan ang Leviathan. Si Yuling, na nakatayo sa busog, ay agad na kumunat ang noo nang makita ang higanteng lalaki. Ang mga tinak ng dugo at si Leng Zhu sa tabi nilang dalawa ay mukhang solemn na, at ramdam na ramdam nila ang pang-aapi ng isang malakas na lalaki sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila mula sa malayo. Ito ang haring pirata na nangingibabaw sa isang panig, ang kaluluwa ng demonyong dagat, ang dambuhalang dagat, na si Leviathan, isa sa 2 A-level na organisasyong pirata sa mundo. Kung ikukumpara sa makalumang organisasyong pirata ng A-level na Ice Ocean Whalers, ang mga Sea Demon na pinamumunuan ni Leviathan ay may mas advanced na kagamitan at mas madugong trabaho, kaya ilang taon lang ang nakalipas nang tumalon sila sa hanay ng mga A-level na organisasyon. Bagamat sinasabing pareho ang grado, mayroon ding mataas at mababang puntos, dahil ang rating ng organisasyong Scitech ay pangunahing nakabatay sa battle damage ratio, ngunit kung minsan ang battle damage ratio ay walang tiyak na antas ng objectivity. Halimbawa, pinapatay ng ilang organisasyon ang mga dekalidad na kalaban, habang ang iba ay pumapatay ng mga dekalidad na kalaban. Sa relatibong pagsasalita, ang pagpatay sa mga dekalidad na kalaban ay natural na may mas mataas na nilalaman ng ginto. Kung ikukumpara sa totoong A-level tulad ng Dragon Soul, ang tubig ng Sea Devil ay bahagyang mas malaki. Gayunpaman, dahil maabot nito ang pamantayan sa antas ng A, napatunayan na nito ang pagiging epektibo ng labanan na hindi maaaring maliitin. Leader Yulang, dapat ba tayong manatili sa ating distansya? Maghintay at tingnan muna natin, tanong ni Leng Zhu. Huwag magpanik, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman sa amin, kinakatawan namin ang kaluluwa ng dragon, hindi isang individual, utos ni Yuling na may hitsura ng pagkamangha. Dahan-dahan, ang signal flag ay nagsasabi sa kanila na wala kaming malisyosong intensyon at narito upang makipag-ayos. Agad namang sumunod ang mga tripulante, at hindi nagtagal, nagpadala muli ang mga pirata ng signal flag sa barkong pandigma ng Sea Demon, hudyat na maaari silang lumapit. Umupo si Yefan sa likod ng isang grupo ng mga tao, nagsusunog ng sigarilyo sa kanyang sarili, nakatingin sa Leviathan sa malayo, isang nostalgic na ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Talagang hindi inaasahang isipin na ang malaking pusit na pumulot ng ulo ng mga tao mula sa likod ng kanyang puwitan ay naging pinuno ng pirata na nangingibabaw sa roost. Nang makarating ang speedboat sa battleship, isang mahabang gangway ang ibinaba. Nang makita ang gangway, napangiti si Yuling, nakita mo ba? Kahit hindi tayo magsalita, aanyayahan nila tayong sumakay sa bangka. Sa tingin mo ba ay talagang naglakas loob ang mga pirata na ito na makipaglaban sa ating Dragon Soul? Si Bloodthorn at Leng Zhu ay lubos na nagulat. Hindi nila inaasahan na magiging maayos ang lahat, at mukhang relax silang lahat. Nanguna si Yuling at umakyat sa gangway, nakataas ang ulo, puno ng pagmamataas ng isang espesyal na sugo ng Dragon Soul. Nang maglalakad na siya papunta sa battleship, huminto siya kaagad. Nakita ko ang isang higanteng lalaki na parang isang maliit na bundok, na sumulpot sa kanyang harapan, at isang anino ang nakabalot sa kanya. Ito ay isang Leviathan. Biglang na-tense ang katawan ni Yuling, at ang kanyang mukha ay naninigas. Sa pagtingin sa determinado at malamig na mukha na One Piece, nilunok niya ang kanyang lalamunan at sinabi ng maayos hanggat maaari, Leviathan, ako. Fuck off. Ang Leviathan ay umungal ng malakas, tulad ng isang kampana, at direktang pinababa si Yuling, nang walang anumang balak na pasakayin siya. Ang mukha ni Yuling ay naging kulay atay ng baboy, at natural siyang hindi kumbinsido. Kung sinabi niyang lumabas siya, aalis siya, paano niya kayang harapin ang grupo ng mga nasa likod niya? Ako ang pinuno ng Dragon Soul. Ang pangalan ko ay. Nagplano si Yuling na gumamit ng Ingles upang maipaliwanag ng malinaw kay Leviathan upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang mukha ni Leviathan ay mas mabangis, nakatitig sa isang pares ng tansong kampana na parang hayop, at pinagalitan, wala akong pakialam. Tanga. Nanginginig sa galit si Yuling, at tinawag siyang tanga. Idiot, paano niya natitiis ang ganitong kahihiyan? Nanginginig ang kanyang mukha, at napilitan siyang pumunta sa bangka. Gayunpaman, direktang iniunat ni Leviathan ang isang malaking kamay at itinulak ito sa dibdib ni Yuling, na may napakalaking puwersa, sa pilitang itinulak si Yuling sa lupa. Nawalan ng balanse si Yuling, nagmamadaling hinawakan ang rehas na nasa tabi niya, at nakapagpatatag pagkatapos ng kaunting pagsisikap. Sapat niyang pinakilos ang likas na enerhiya ni Innate Xiaocheng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling bumangon, malapit nang sumugod sa barkong pandigma. Ngunit biglang sumambulat ang Leviathan na may mas malakas na nakakagalit na enerhiya, na maraming beses na mas malakas kaysa kay Yuling. Nang malapit na siyang mabangga ni Yuling, tumalbog siya ng buong tao.
Bang! Sa mahinang tunog, nahulog si Yulang sa gangway na parang burol. Team Leader Yulang. Nagmamadaling tumakbo si Leng Zhu at ang iba pa upang tulungang makatayo si Yulang, nalaman lamang na siya ay nagdamo ng mga pinsala sa loob, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay dumudugo. Si Yuling ay tumingin kay Leviathan ng may takot at takot, ang kanyang likas na chi, sa harap ng Leviathan, wala siyang magagawa. Tawa ng tawa ang isang grupo ng mga pirata, at tinuro nilang lahat si Yuling bilang tulala at pinagalitan siya. Nag-aatubili na tumayo si Yuling at nagtanong na may pulang mga mata, Leviathan. Dahil ibinaba mo ang gangway, bakit hindi mo ako pinasakay? Ayaw mo bang makipag-ayos sa ating Dragon Soul? Ako rin ay labis na naguguluhan. Nagkusa siyang maglagay ng gangway para ipakita ang kanyang pabor, ngunit pinigilan siyang makasakay sa bangka, at nasugatan pa ang kinatawan ni Yulang. Ano ang dahilan? Sinong mag-aakala, same time na sinabi ni Leviathan, ibinaba ko ang gangway, hindi para sa inyong mga hanggal, hindi kayo karapat-dapat sa aking bangka. Hindi karapat-dapat sa formal na pakikipag-ayos sa akin. Hindi para sa amin. Nagkatinginan sina Leng Zhu at Su Thorn at hindi sinasadyang tumingin kay Ye Fan, na kanina patahimik. Si Ye Fan ay katatapos lang hamay-hit ng sigarilyo at nanood ng isang kawili-wiling eksena, umiling at tumawa. Siya ay humakbang, dahan-daang lumakad sa tabi ng karamihan, at sinabi, manatili kayo sa bangka. Kung aakyat kayo at mapatay, wala akong pananagutan. Sabi ni Ye Fan, naglalakad sa gangway na may maaliwalas na mukha. Nang makita niya si Ye Fan na dahan-daang lumalapit sa kanya, ang mabangis at determinadong mukha ni Leviathan ay dahan-daang lamambot, na nagpapakita ng kaunting nostalgia at gumagalaw. Dahan-dahan siyang umatras, yumuko, ibinaba ang ulo, at mukhang magalang, na parang tinatanggap ang kanyang hari at sumakay sa sarili niyang barko. Ang pagtatanghal na ito ay ganap na naiiba mula noong kaharap niya si Yuling ngayon. Direkta nitong ginawang tanga ang Dragon Soul sa speedboat at ang mga taong militar. Nang lumakad si Ye Fan sa barkong pandigma, ang grupo ng mga pirata sa barkong pandigma ay natahimik lahat sila ay solemn na, kinakabahan at nasasabik, na parang nakita nila ang kanilang mga idolo, ngunit sila ay pinigilan at hindi ng ahas na sumabog. Lumuhod si Leviathan sa isang tuhod ng walang pag-aalinlangan at sumigaw ng malakas, aking prinsipe. Agad ding lumuhod ang daan-daang pirata sa barko at sumigaw bilang pagsamba, my prince. Ang momentum ay nakakagulat, tulad ng isang baliw na kulog, na umaalingaw sa buong dagat. Nang makita ang eksenang ito at marinig ang sigaw na ito, si Yuling at ang iba pa sa speedboat ay ganap na natigilan. Anong uri ng panatikong pagsamba ito, upang ang mga mamamatay tao na pirata ay sumuko ng husto sa isang tao? Anong klaseng karakter siya na kayang iyuko ng halimaw sa dagat na si Leviathan ang kanyang mapagmataas at malakas na ulo ng may paggalang? Napakamot ng ulo si Ye Fan, at medyo natulala. Gusto niyang manatiling mababang profile, makipagkita sa matandang kapatid, at pag-usapan ito, at iyon na. Tapos ngayon, parang tour ng emperador, at maririnig niya ito ng malakas. Kabanata 0274 Asawa at anak na babae. 0274. Bumangon ka, retired na ako, pwede mo ba akong paalisan? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay. Pinamunuan ni Leviathan ang isang grupo ng mga pirata at lahat ay tumayo. Lumapit si Ye Fan, tumingin sa malaking lalaki na may ngiti sa kanyang mukha, at ngumisi, malaking pusit, lumang panuntunan. Boss, narinig kong sinabi ni Murphy na inalis mo na ang iyong internal skills, at 2 taon ka nang nagpractice ng bulag, makaluma ka pa ba? Matapat na tanong ni Leviathan. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, pwede mong subukan. Boss na iyon, welcome ako. Hindi naintindihan ng iba ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit ang sumunod na eksena ay bumulaga sa mga pirata sa bangka at sa kaluluwa ng dragon sa speedboat. Nakita ko ang pagpapakawala ni Leviathan ng hindi maihahambing na malupit na nakakagalit na presyon sa buong katawan niya. Ang buong tao ay higit sa 2 metro na ang taas, at ang kanyang mga kalamnan ay umbok, na parabang siya ay naging bilog muli, tulad ng isang galit na King Kong, ang kanyang kapangyarihan ay halos matigilan ng lahat. Ang atay at gallbladder ay basag-basag. Umuungol. Hinampos ni Leviathan ang kanyang kamao sa dibdib ni Ye Fan. Hindi mo kailangang maramdaman ang lakas ng suntok na ito, ang tanging maririnig mo lang ay ang magulong daloy ng hangin kapag sumuntok siya, at nakakasakit sa mukha ng mga tao kapag nangungulit siya, saka mo alam kung gaano nakakakilabot ang kapangyarihan. Nagwala ang lahat. Baka biglang papatayin ni Leviathan si Ye Fan. Gayunpaman, sa sandaling ito, unang sinipa ng isa sa mga paa ni Ye Fan ang tiyan ni Leviathan. Walang malinaw na nakakakita kung paano ginawa ni Ye Fan ang kanyang paa, at ang paa ay nakalampas na. Bang! Matapos ang isang malutong na tunog, ang matipunong katawan ni Leviathan ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan, at direktang tumawid sa isang mahabang arko. Matapos lumipad ng mahigit 20 metro, nabangga ito sa rehas ng isang bangka. Tila tumahimik ang buong mundo, maliban sa simoy ng hanging dagat na umiihip sa aking mga tainga. Ang mga pirata sa barko ay natigilan, ang kanilang mga anit ay namamanhid, at ang kanilang mga buto ay nanlamig. Sa kanilang mga mata, ang hindi matatalo na pinuno ay pinalayas.
At ang Dragon Soul sa speedboat at ang mga miyembro ng militar ay hindi nakaimik sa mahabang panahon. Iniisip ang eksena kung saan sinampal si Yulang ng Leviathan, at samukha siya ng dugo. Ngayon, tingnan ang sipa ni Ye Fan. Sinipa lang ang larawan ng Leviathan. Ang agwat na ito ay ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng mga ulap at putik. Nag-iinit ang buong mukha ni Yuling, at ang kanyang bibig ay parang kumakain ng dumi ng ipis. Iniisip kung ano ang sinabi niya sa harap ni Ye Fan bago pumunta sa dagat. Habang iniisip niya iyon, mas nagiging tanga siya. Sa katunayan, si Zuthorn, Lengzo, Tanjang at ang iba pa ay lihim na ngumiti ng mapait sa kanilang mga puso. Natatakot ako na sa puso ni Ye Fan, ang isang tulad ni Yulang ay isang tulala. Sa barkong pirata, daan-daang pirata ang nakatingin kay Ye Fan, sabik na tumakbo at hilingin kay Ye Fan na pumirma. Si Leviathan ay umubo ng ilang beses, lumuwa ng dugo, ay nalalayan ang kanyang tiyan, pasuray-suray na tumayo, at sinabing may mapait na ngiti, "Boss. Anong klaseng kung fu ang pinagsanayan mo, bakit napaka-perwisyo mo pa rin?" Inilagay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ngumiti siya at sinabing, "Ikaw na malaking pusit, ilang beses ko bang sinabi sa iyo, huwag kang maningil ng matagal, napakalaki ng kapintasan, hindi masamang hindi ka sip-in sa dagat. Hoy, paano nahuhuli ng mga ordinaryong tao ang ganoong kapintasan, pinalo ko na ito ng kamao, at ikaw lang ang amo." Ang balat ni Leviathan ay magaspang at mataba, ngunit wala naman talagang masakit. Umakyat siya at niyakap si Ye Fan gamit ang isang malaking oso. Ang nakakatakot na pagbati kanina ay isang espesyal na pagpapahayag lamang ng pagmamahal sa pagitan ng dalawang malalaking lalaki. Kaya mo, bata, magdala ka ng 3 bangka at pumunta sa matataas na dagat malapit sa Zia Kingdom. Narinig kong sinabi ni Murphy na napakatigas ng ulo mo ngayon. Pinayuhan kanyang huwag makinig. Sabi ni Ye Fan. Bumulong si Leviathan, ang taong iyon na si Mephistopheles ay marunong gumawa ng maliliit na ulat, "Boss, ako ay isang tapat na tao, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay hindi maipaliwanag na Nolipol, masyado bang pumunta dito upang pag-usapan? Tsaka, binigyan ko na ng maraming mukha ang batang iyon, wala akong pinatay, ninakawan ko lang ang ilang kargamento." Sinabi ni Ye Fan, "Kung gayon, nakakita ka ba ng anumang impormasyon?" Ang Tiger Shark ay isang B-level na organisasyon, hindi masasabing marami itong nilalamang ginto, ngunit hindi ibig sabihin na ito ay mawawasak. "Boss, huwag mong sabihin sa akin, bago ka dumating, nakakita ako ng isang kapakipakinabang na palatandaan," sabi ni Leviathan. "Oh, saan? Boss, sabihin mo sa akin sa cabin," masayang sabi ni Leviathan, "nagkataon na gusto ka rin ng aking asawa at anak na makilala. Ikaw ang idolo ng asawa ko." Natawa si Ye Fan at sinabing, "Ikaw boy, sinasadya mo bang manatili dito, hinihintay lang akong dumating. Makikilala ko ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae at pamangkin." Bagamat ang Leviathan at Exi Lim Yuan ay talagang mas matanda lamang ng kaunti kay Ye Fan, dahil kinikilala nilang lahat si Ye Fan bilang ang panganay na kapatid, nakasanayan na ni Ye Fan na tawagin silang kanyang mga miyembro ng pamilya ay mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Nang makitang sinalubong si Ye Fan sa kabin ng barkong pandigma, lahat ng nasa Zia Kingdom sa speedboat ay makakapanood lamang, ng walang kaunting init ng ulo. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit espesyal na inimbitahan ng military advisor na si Exi Lim Yuan si Ye Fan na lumapit. Kung hindi dahil kay Ye Fan, hindi sila gustong patayin ng mga demonyo sa dagat. Sabi mo, ano ang ibig nilang sabihin ng tawagin nila si Ye Fan na aking prinsipe? Baka si Ye Fan ang prinsipe ng ilang bansa. Monarch. May kaina-hinalang tanong ni Leng Zhu. Sino ang nakakaalam? Ang mga karakter na kilala ng strategist ay talagang hindi pangkaraniwan. Mas mabuting igalang natin si Mr. Ye sa hinaharap. Sabi ni Tanjang. Isang mahiwagang organisasyon, ngunit ang organisasyong iyon ay naging napakaikling panahon at napakahiwaga. Galing ba silang lahat sa organisasyong iyon? Mukhang narinig ko na ang ilan, ngunit ito ay isang top secret na file, at hindi ito ma-detect ng aming antas ng seguridad. Natatakot ako na ang mga military advisors lang ang nakakaalam nito, sabi ni Leng Zhu. Dahil hindi siya makagawa ng conclusion, lalo siyang naguluhan tungkol sa pagkakakilanlan ni Ye Fan. Magaspang at maluho ang command room ng battleship. May mga antigo, kayamanan, at iba't ibang mahahalagang balat ng hayop na ninakawan ng Leviathan sa paligid. Pagkapasok ni Ye Fan, nakita niya ang isang mabilog na maliit na luoli na nakahiga sa malambot na balahibo, naglalaro ng gintong korona na may mga diamante, napakakaakit-akit. At isang blonde na puting babae na nakasuot ng napakarilag na medieval na damit ng palasyo at nakadamit ng napakarangal, ay nakatayo sa pintuan ng umaasang. "Sa wakas magkita na tayo. Aking prinsipe." Itinaas ng blonde na babae ang kanyang palda at yumuko bilang pag-unawa. Nagmamadaling ipinakilala ni Leviathan, "Boss, ito ang aking asawa, si Monica. Siya ay pupunta sa iyo, at siya ay nag-makeup ng mahabang panahon." "Oh, ikaw na mabahong pusit, na pangasawa mo ang napakagandang asawa, congratulations." "Ikaw," sabi ni Ye Fan na may tame time ng ngiti. Tuwang-tuwang sinabi ni Monica, "Salamat sa iyong papuri."
Sa katunayan, ang trabaho ko ay isang reporter, at interesado ako sa alamat ng underground world. Lalo na sa iyo, sa palagay ko ay napakabata mo, ngunit naranasan mo ang isang alamat na talagang makakasulat ako ng isang kahangahangang talambuhay para sa iyo. Mga klon ng Kabanata 0275. 0275. Nanalo ka ng premyo. Hindi ka madali. Ang pakasalan si Leviathan at hayaan kang mamuhay kasama ang isang tulala ay mahirap para sa isang intelektual na tulad mo, biro ni Yefan. Kamahalan, maaari ba akong magtanong sa iyo? Sabik na tanong ni Monica. Tumango si Yefan, sa pag-aakalang medyo masigla ang nakababatang kapatid na lalaki at babae, syempre, akin silang lahat, pwede ka. Noon pa man ako ay curious, gusto mo bang tawaging the Prince of Hell? O gusto mo ba ang pinaka-primitive na codename ng Taglagas? Natigilan si Yefan, nakatingin kay Monica na kumikinang ang mga mata, medyo hindi makapagsalita. Tila maraming taon na akong hindi tinatawag na, nahulog, at saglit, napakaraming mga nakaraang kaisipan ang lumabas sa aking isipan. Ang magkahalong alaala ay nagpatahimik kay Yefan. Ang Leviathan sa gilid ay nag-isip na si Yefan ay magagalit, at nagmamadaling umiling sa kanyang asawa, mahal, hindi mo mabubuksan ang kaldero at buhatin ito. Hindi gustong banggitin ng aming amo ang nakaraan. Mangyaring humingi ng tawad. Monica kaagad, nanginginig niyang iniyuko ang kanyang ulo at humihingi ng paumanhin, I'm sorry. Your Excellency, hindi ko sinasadya, hinahangaan ko lang ang iyong mga gawa, at gusto ko talagang malaman kung gaano kakagaling na tao. Bahagyang ngumiti si Yefan at iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi ako isang dakilang tao, ako ay higit sa isang Verdugo na pumatay ng napakaraming tao, walang dapat sambahin. Hindi ganito, kung hindi dahil sa iyong kapanganakan, sa sobrang dami ng yaman ng mundo, hanggang ngayon, kontrolado pa rin ito ng mga behind-the-scenes forces ng mga makalumang organisasyong iyon, at ang mundo sa ilalim ng lupa ay hindi magiging malaya gaya ng ngayon. Hindi bababa sa nakalipas na 3 hanggang 5 taon, dahil sa iyong mga nagawa, napakaraming bagong underground na organisasyon ang lumitaw. This was impossible before, sincere na sabi ni Monica. Napangiti si Yefan at medyo nahiya sa narinig, nagawa ko na ba ang napakaraming bagay? Parang patuloy lang akong pumapatay at pumapatay. Boss, wag na nating banggitin ang mga ito, halika, anak ko itong si Debbie, haha, di ba kamukha ko siya? Kinuha ni Leviathan ang maliit na si Luoli, lumapit kay Yefan, at ngumisi ng matamis. Inabot ni Yefan at hinawakan ang mukha ng batang babae, siguradong hindi ito katulad mo, kung hindi ay napaka-cute nito. Sayang lang at nagmamadali akong dumating, at hindi ko alam na dinala mo ang iyong asawa at anak, kaya hindi man lang ako naghanda ng regalo. Boss, ano ako? Walang kakapusan sa mga regalo, gusto kitang makita ngayon, ito ay karangalan ng aking munting Debbie, natatawang sabi ni Leviathan. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay, niyakap ang batang babae, at hinalikan ito, na nagpangiti at napatawa ang batang si Debbie. Tumingin si Yefan sa bata, at may bakas ng init sa kanyang mga mata. Parang ang cute-cute pa ng bata. Siguro dapat niyang isipin kung gusto niya ang bata o hindi. Bagamat gustong-gusto ni Monica na makapanayam si Yefan, hinarang siya ni Leviathan. Kadalasan, kaya niyang i-accommodate ang kanyang asawa sa lahat ng bagay, ngunit ang Leviathan ay napakahigpit pa rin pagdating kay Yefan. Alam niya na hindi gustong pag-usapan ni Yefan ang nakaraan. Para sa mga tagalabas, ito ay isang walang kamatayang alamat, isang epikong-epiko. Ngunit para kay Yefan, iyon ang kanyang sakit at ang kanyang pinakamadilim na taon. Leviathan, nasaan ang clue na sinabi mo? Umupo si Yefan sa isang sofa, humihit-hit ng tabako na dala ng Leviathan, at nagtanong. Boss, dinampot ko ang isang miyembro ng Tigre Head Shark na nakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Ilang araw na siyang lumulutang sa driftwood sa dagat, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya namatay, sabi ni Leviathan, na hiniling sa kanyang mga subordinate na dalhin siya sa loob. Isang pirata na may mga marka ng sunburn sa kanyang mukha, na sobrang nahihiya, ay lumuhad sa lupa at yumuko kay Yefan at sa iba pa. Mahal na Leviathan. Bueno, inuulit mo ang lahat ng nakita mo noong araw na iyon. Maglinaw ka, sabi ni Leviathan. Ang maliit na pirata ay hindi nang ahas na sumuwi, at agad na nagsimulang magkwento na ang isang bangkang pangisda ay papalapit sa araw na iyon, at pagkatapos ay mayroong isang kakaibang tao na maaaring magpagaling sa kanyang sarili at nagsimulang pumatay. Pagkatapos makinig, sumimangot si Yefan at nagmuni-muni. Boss, sa tingin mo ba ay isang lahi ng dugo iyon? Tanong ni Leviathan. Nag-isip si Yefan at sinabing, ang Dark Council ay walang hinaing sa amin. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay may posibilidad na maging palakaibigan sa amin. Kung makikita ng Blood Clan ang bandila ng pirata na may logo ng higanteng pusit na nakasabit sa Tiger Head Shark, imposibleng mapatay ito. Kung gayon, anong uri ng tao ang maaaring masugatan ng mga bala at mabilis na gumaling? Nagtataka si Leviathan. Kinusot-kusot ni Yefan ang kanyang mga mata, nagpakita ng pag-aalala, at bomb-ulong, Biochemical Regeneration Technology. Australia, Zai City. Gabi na, at huminto ang isang puting Audi A7 sa labas ng isang maselang gusali sa isang residential area malapit sa universidad.
Isang Asian na binata ang lumabas sa kotse, na sinundan ng isang Australian schoolgirl na may buhok na chestnut. Ipinulupot ng batang lalaki ang kanyang mga braso sa baywang ng dalaga at naglakad patungo sa pintuan ng bahay. Honey, dito ka ba nakatira? Yung bahay na inuupahan mo? Tanong ng babaeng estudyante. Haha, bahay ko ito, binili ko kanina. Sa akin ito, pagmamalaki ng bata. Lumiwanag ang mga mata ng babaeng estudyante. Diyos ko, bakit napakayaman ninyong mga estudyante ng Ziaguo, napakalaki ng bahay na ito, at napakagwapo ng sasakyan ninyo. Kung gusto mo, manatili ka dito ngayong gabi at huwag kang umalis, ang batang he smiled heavily. Saktong paghahalikan nila akong dalawa at papasok na sana ako ng bahay, diretsyong bumukas ang pinto ng bahay. Nagulat ang bata, at nang makita niyang babae ang nagbukas ng pinto, nagulat siya. Nanay, ikaw, hindi ka, Wei Ming. Tuwang-tuwang humakbang si Tung Hosen at niyakap ang kanyang anak, sa wakas ay nakita ka na ni nanay. Binago ng lalaking ito ang kanyang pangalan at pinalitan ang kanyang pangalan. Si Su Weiming, na inayos na manirahan sa Australia ng maaga. Nay, hindi ka pa ba? Nabasa ko ang domestic news na, namutla ang mukha ni Su Weiming, naalala niyang patay si Tung Hosen. Tsaka after so many days, hindi ko na siya nakontak, at biglang sumulpot, natural na parang multo. Pinunasan ni Tung Hosen ang kanyang mga luha, umiling at sinabing, hindi namatay si nanay, ngunit nailigtas siya. Pumunta siya sa Australia upang hanapin ka, at maaari tayong muling mamuhay ng magkasama mula ngayon. Nagtanong si Su Weiming na may masalimuot at kainahinalang ekspresyon, Nay, hindi ba pupunta ang mga tao sa China para arestuhin ka? Pakakawalan ka ba ni Su Qingzhou at Ye Fan? Paano ka nakarating dito? Mahahanap ba nila sila? Huwag kang mag-alala, smuggling ang pinunta namin dito. Mahabang kwento ito, anyway, hindi ka sasaktan ni nanay. Sumulyap si Tung Hosen sa babaeng estudyanteng Australian sa tabi niya at sinabing, hayaan mo ang babaeng ito, magpapakita ako sa iyo ng isang tiyuhin. Anong tito? Si Su Weiming ay naliligaw. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa loob ng bahay. Huwag mo siyang pakakawalan, pumasok na tayong lahat. Nakita ko si Song Xinghe, na nakasuot ng puting sando, pantalon, at balbas, na umiinom ng isang baso ng champagne at lumabas na may masamang ngiti. Napakurap si Su Weiming, malabo niyang naalala kung saan niya nakita ang lalaking ito, at nang maalala niya kung sino ang mukha na ito, ang buong katawan niya ay pinagpawisan ng malamig. Kanta Xinghe. Namumula ang mukha ni Su Weiming, nagmaneho siya paatros, at halos mahulog sa lupa, ikaw. Hindi ba ikaw ang pervert na mamamatay tao? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.